Magandang araw mga kabugtaw. Ewan ko kung napanood nyo na yung bagong The Running Man, starring si Glenn Powell, yung artista din sa Top Gun Part 2. Unang lumabas yung Running Man 1987 starring Arnold Schwarzenegger. Parang ganun din yung konsepto na may mga tao, let's say, pinaratangan na kriminal tapos ang parusa nila isasali sila bilang the running man. No? Ang mangyayari, hahabulin sila ng mga tawag doon para patayin. Yung sa 1987, ang bumaliktad kasi hindi nila mapatay-patay si Arnold Schwarzenegger sa halip sila yung pinatay ni Arnold Schwarzenegger hanggang sa maging folk hero na si Arnold Schwarzenegger. Sa kanya na pumupusta yung mga tao kasi pustahan eh. Oh. At dahil dyan, inoperan din siya ng network na siya nang maging bagong hunter. Pero hindi niya tinanggap. Pati yung host ng network, pinatay niya. Ito ngayon parang ganun din, no? Tatakbo sila tapos hanapin sila ng mga killer. Ah, tapos patayin. Kaya lang ito naman si Glenn Powell bumaliktad din. Parang siya na yung parang ganun din sa 1987 na siya yung pumapatay sa mga killer at naging folk hero na rin siya. Pero ang nakaagaw ng pansin sa akin sa The Running Man, yung optics, yung naging entertainment. No? At yung mga tao paniwala paniwala. Ang upgrade lang nitong 2025 na Running Man, may AI na. Kaya pwede nilang i-manipulate yung imahen, kahit yung tao, kahit hindi sinabi ng tao, kahit hindi ginawa ng tao, pwedeng palabasin na sinabi niya yun, ginawa niya yun. Ah, ah, Parang sa social media, marami ka nakikita niyan. Sina Trump, sina Putin, sina BBM, sina Duterte, sumasayaw o may sinasabi. AI, pero medyo hindi pa pino kasi ano pa eh. Halata naman na AI, parang animation, parang cartoon siya. In fact, nung lumabas si Saldico, ang unang reaction ni Auntie Claire, AI daw yun. No? Hanggang sa hindi na pwede, it's no longer tenable na AI yung pahayag ni Saldico. Kahit si Amy, nung nagsalita siya doon sa rally ng Iglesia, AI din daw hanggang sa hindi na tenable, hindi na katanggap-tanggap na AI yung kasi kitang witness yun ng libo-libong tao, daang libong tao yung pahayag ni Amy. Tsaka marami rin nakarecord, marami rin kumukuha ng video sa cellphone at kumalat din. Kaya hindi umubra yung AI. Pero ganun pa man, parang ito yung nangyayari sa gobyerno ngayon, no? They're trying to create optics. Kinasuhan si BP Sara, may lumabas na witness, si Madriaga doon, na kung ano-ano yung mga credentials niya. Nabisto naman yung pinaka malaking kasinungalingan niya, naging classmate niya raw sa law school si Inday Sara noong 1991. At that time, 13 years old pa si Inday Sara para mangyari mag-aral sa law school yon. Pero andyan sa likod nitong lahat, yung parang sa Running Man din, that they are manipulating the optics. Ang nag-file ng kaso kay Inday Sara, pari pa para to give a semblance of credibility na pari ito eh. Kaya hindi naman credible, addict eh. Sabi nga ni Surgando Sasot eh, 15 years of shabu use has already damaged your brain. Even Jesus could no longer cure your neurons. So, parang Running Man talaga na bumabaliktad ang script. No? Yung inapi, nagiging folk hero. So ginawa nila itong kay Inday Sara at hindi naman bobo mga karamihan, no? Ah, Lalong naging kawawa si Inday Sara, inapi, naging underdog and she gained more follower. Alam niyo naman mga Pilipino kampi palagi sa mga underdogs yan eh. No? At saka pagkatapos kitang-kita yung manipulation ng script, kitang-kita yung manipulation ng optics. Akala siguro nila, kaya pa nila. Ang damage kay BBM after Saldico, after Amy Marcos is already irreversible. No? Kahit na mag-ICI pa sila, anong investigasyon dyan, irreversible na.
Pero may mga tao pa rin, yung iba siguro bayaran, yung iba ayaw lang talaga kay Sarah. Yung iba naman siyempre may mga elemento sa likod nila tulad ng Amerikano na ayaw talaga ng Amerikano kay Inday Sara kasi Inday Sara will adopt the independent foreign policy of his father, no? Sa magiging friends to all, enemy to none, and that will help cooperation and development in the region. No? Kasi yung ibang bansa sumali na sa BRICS, no? Kaya grabe yung pag-unlad nila. Yung ibang bansa sa ASEAN. Pero I'm sure may mga elemento pa rin, may mga populasyon pa rin, a certain segment of the population na naniniwala, no, na yung final na kaso kay Inday Sara, si Inday Sara ay corrupt, no? May mga naniniwala pa rin. Pero sa tingin ko maliit lang sila. Ito yung mga hindi nag-iisip. Parang yung sa moving The Running Man. Entertainment lang eh. Na-entertain sila. No? Kahit manipulated ang imahen, manipulated ang script, ang importante, entertained sila. No? Pero ang mahirap dito, ano eh, hindi entertainment to eh. Trilyon ang ninakaw, dama ang kahirapan, Pasko pa, magpapasko na. No? Ang dama talaga ang kahirapan, mga tao. No? Walang project, walang infrastructure project. Maraming namatay sa baha. Maraming naanod na bahay, no? Pati yung mga aso, mga baboy, mga kalabaw, mga baka, no? Ay, hindi entertainment yan. No? Ewan ko ba, siguro abnormal na lang siguro yung mga ma-entertain sa mga ganyang pangyayari. No? Nonetheless, yun ang ginagawa ng administrasyon ngayon. They're trying to write a script. They're trying to make an optics. Kulang na lang gawa nila ng AI si Inday Sara na may sinasabi na umaamin na nagnakaw siya. Pero yun, malabo yun kasi kahit yung mga AI na imahe, pwede naman i-verify ng mga eksperto yan. Talagang authentic yan. Or gawa-gawa lang. Kaya mahirap din, hindi rin lulusot yan. Ang mungkahi ko lang, sana marami pa tayo na gamitin natin ang utak natin, no? Ikilatisin, suriin ng mabuti kung bakit ganito ang script, bakit ganito ang optics, ano ba gusto nila mangyari. At siyempre, ako, nagagalit ako eh, kasi yung mabuti ginagawang masama, yung masama ginagawang mabuti. No? Tulad ng investigasyon, sino ba yung mga nakukulong, no? Mga maliliit, yung mastermind. At yung pangalawa sa mastermind, pangatlo sa mastermind. No? Hindi man lang imbestigahan ng kahit yung pangalawa na lang. Hindi man lang si Martin Romualdez, kahit hindi man lang imbestigahan ng ICI or Senado, ay may pumunta nga doon sa ICI, executive session naman, hindi natin alam ano talagang nangyari. Kaya optics, scripted. No? Kaya gamitin natin yung utak natin. Huwag tayo magpapadala sa script na to. Huwag tayo magpapa-entertain. Sa harip, suriin natin kung ano ba talaga, sino ba talaga mabuti, sino ba talaga ang masama. Kasi at the end of the day, lalabas ang katotohanan. No? Even the stones will cry out. Ika nga. No? Lalabas yan. At ang isa pang punto dito, kung gaano napipersuade ang mga tao sa optics, sa script, no? Sa running, ay mga bobo naman yun, sa Running Man. No, naniniwala sila talaga, entertain talaga sila. Huwag tayong ganyan, huwag tayong magpadala sa mga ganyan. No? Mag-isip tayo, suriin natin kasi lalabas at lalabas ang katotohanan.